Balik torneo na po si Grandmaster Wesley So. Bigatin po yung kanyang lalaruan. Kung titingnan niyo po yung lineup, ayan o. Si Gukesh, Fabiano Caruana, Noderbek, Pragnananda, Ali Reza, Wesley, Lebon, si Duda, si MBL at Bogdan Daniel Deyak. Ito po yung Superbet Chess Classic Romania 2025. Standard po ito, long game. So, mahabaan po ang time control. Ito, pakita ko yung format. Ayan, oh. So, 90 minutes plus pagdating po ng 40 moves, may 30 minutes. Tapos, every move, may increment po yan na 30 seconds. So, round robin, 9 rounds po ito. Lahat po ng player makakalaban mo. So ito po ay standard. Pag nanalo si Wesley o nagkaroon ng magandang performance, babalik po siya sa top 10. At bilang buena mano niya po, round number 1, kalaban niya po, walang iba kundi yung kapangalan po natin, si Bogdan Daniel Deyak. Ito pong si Daniel Deyak, 2,700 ang rating nito at laging nakakalaban ni Wesley dito po sa Romania. At ang kadalasang resulta nila, tabla. Pero pag si Wesley natablahan nito ngayon, mababa na rating niya, 2668 na lang, minus rating si Wesley. Ano ang nangyari? Panoorin po natin, interesting kasi. C4 ang tinira ni Wesley. Sinagot naman po yan ng E5. So English opening na parang reverse Sicilian yan. Tinirahan po ng Knight C3, Bishop B4. Ayan, oh. Ayan ang reverse Sicilian. Parang Sicilian lang yan eh. Pagka Bishop B4, Knight D5 agad. Kasi hindi naman nakapin, inataka yung Bishop, tumakbo sa E7. Pagtakbo sa E7, Knight F3, D6 lang. And then sinagot ng G3 para yung Bishop ilalabas on C6 hitting the Knight. Na-kinapture po yung Bishop. Knight takes E7. And then B4 agresibo naglalaro sa Queen's Side. Kung titingnan nyo po yung oras ni Bogdan Daniel Deyak, sobrang bilis tumira. 1:31 pa siya. Samantalang si Wesley nabawasan na po siya ng 6 na minuto. Nag F6 po yan. Solid na solid lang. Tinira ng Bishop G2, Bishop E6, and then D3 lang ang tinira ni Wesley So dito na kung saan, depensa lang po yan sa pawn. Nag-Queen D7 naman, siguro gusto niya pong patayin yung Bishop, pero sinagot lang ni Wesley ng castling. Bahala kang gusto mong patayin. Anyway, pagka-castling, A5 was play. At kung sisilipin nyo yung oras, medyo nangangapa na sila talaga pareho. At hindi lang yon, lamang na po si Wesley. Lamang na po siya ng mahigit 10 minuto. Pagka E5 kinapture po ni Wesley yan, binawi po ng tore, and then Queen C7, develop lang, nag C5 para po makatalon siguro yung kabayo dyan. Nasinagot lang ng Rook B1, pressuring the B7 pawn. Kaya pala nag Queen C2 para depensa dito. Anyway, nag Knight C6 na nga, and then sumagot ng Queen B2, talagang kakainin po yung B7 na hindi pinansin. Kinaslingan lang. Bakit binigay? Kasi pagka-takes mo pala dyan, may bawi din naman sa A2. At according sa engine evaluation, this is very equal. Ang problema dyan, pagka-takes, may hangin pa dito si Wesley, kailangan depensahan. Dito po, 38 minutes si Wesley, tumira po siya ng Knight lang sa may D2. Hinarangan niya lang po. Ito naman pong si Bogdan Daniel Deyak, nag-Knight sa D4, hitting the pawn on E2 na dinipensahan ng tore. Pagka-depensa po ng tore, Bishop C6, inactivate yung kanyang Bishop na tinirahan lang ng Rook B2. Medyo malakas kasi yung tore. Let's eliminate that, sabi ni Wesley. So, kinapture po yan, binawi. Bishop takes G2, kinapture, at nagkapalit-palit. At yung palit-palit-palit po na yan, according sa engine, medyo equal daw po. Equal. So, nag-Knight E6 umatras, Rook A1 kumuha ng open file, nag-Rook B8, nag-open file din, pero pagka Bishop C6, yan yung kagandahan sa posisyon niya ni Wesley. Equal man na maituturing, pero yung tore niya na nasa open file, walang babagsakan po. Wala Lahat yan covered Covered po ng kabayo at Bishop. Samantalang si Wesley, pwede dito, no? At pag nawala yung tore, pwedeng umilalim. So, yan ang medyo nakakatakot sa position po ng itim, kahit na equal. Kaya nga po ang tinira niya, nag-King F8 activating the King. Si Wesley So naman, nag-E3 lang. Ayan, para hindi na makabalik yung kabayo sa D4 later on. Na sinagot ng King E8, nag-activate na ng King. King F3 naman si Wesley, para sila activating the King. Ganyan po talaga sa endgame. King must be active on the endgame. Ang kagandahan po dito, napapanik na po si Bogdan Daniel Deyak.
Kasi kahit na nga equal, mahirap yung posisyon niya dahil sa kanilang tore at yung activity ng mga minor pieces. Anyway, nag-rook b7 to prevent yung rook a7 in case na mag-king d7. Nag-king e2 lang, activating the king pa rin si Wesley. Nag-king d7 na, and then f4, ayun. So, bumibiyak na. Bumibiyak na po. Nag-h5 po yan na sinagot ng knight sa may e4. Pumasok na. May mga threat po siguro. Pwede ganito eh. No? Pwede siguro ganyan. Tapos pressure rin lang ito. Anyway, ang sinagot dyan ni Bogdan knight c6. Na kung saan na-allow po yung f5. Ayun. Nawala kasi yung knight dito, natulak. Pagkatulak, umatras yung kabayo na sinagot ng h3. Gusto na ni Wesley dito po maglaro. Ayan, gaganon niya. Tapos baka lumipat yung tore dito. So, napansin yun ni Daniel Dayak. Kaya rook a7, eliminate natin yung tore na kung saan kinapture ni Wesley. Pagka-takes po niyan, binawi po ng kabayo, tapos g4, ayan. So, talagang maglalaro siya doon. Kinain ni Wesley yung tore, kasi pag umiwas siya, pumunta siya dito, makakapasok yung tore ng white ng black. Kaya ganyan nangyari. Anyway, kinapture po yan, takes, and then knight c6. Pagka knight c6, nag-king move. Ayan, mamaya susundutin ng g5 yan eh. Nag-knight e7, sinagot lang ng knight g3. Pagka knight g3, nag-g6 na, tinirahan lang ng bishop dun sa may c7. I think the plan is to capture, tapos tatalunin dahil papasukin na ganun, or kung kainin man to later on, papasukin dito eh. Kaya umiwas yan knight e8. Pagka knight e8, bumalik sa may d2. Ito pong bishop ni Wesley. Tapos nag-knight sa may g7. Etong matindi. Pagka knight g7 po na yan, time pressure po yan pareho. Si Bogdan Daniel Dayak, 52 seconds na lang. Si Wesley, 1 minute and 20 seconds. Tandaan, may 30 seconds increment po bawat tira. Pero nasa move 37 pa lang sila. Pagdating kasi ng move 40, may dagdag oras to eh. No, may dagdag oras. Ngayon dito, ang sinasabi po, ang number 1 move ng engine is e4. Pero sobrang simple nun, magiging solid lang yung posisyon pag ginawa mo yun. Kasi pag nag-ipon ka, mag-g5 at magiging solid, very equal. Eto si Wesley. Greenab niya po yung opportunity na time pressure pareho. No, lalo na po si Bogdan. Kasi pinasabog niya yung posisyon. Paano? Siya po ay tumira ng g5. Pinagulo niya. Ang pinaka-threat po ng g5 na yan, kakainin ito, mapuport, no? Ngayon, libre yan, ha? Pag kinapture mo, may tulak f6, port 10. Yan ang idea ni Wesley. Kaso, hindi nagustuhan ng engine yan, eh. Medyo hindi daw maganda. Ang best move po is knight takes e5 lang. At pagka-takes mo dito, knight h5 lang. Bigay pressure doon. Drawish pa rin. No, drawish pa rin ang mangyayari. Pero, alam nyo ba, sa sobrang taranta ni Bogdan Daniel Dayak, ang pinili niya po is knight G, capture sa F5. Siyempre, kinapture ni Wesley yung F6, di ba? At again, dahil time pressure, nagkaroon ng malaking pagkakamali sa side ni Bogdan Daniel Dayak. Masusupresa kayo. Kasi ito po ay may pagka-equal pa rin. All you have to do is move the knight to c6. Siguro mag-knight dito si Wesley, didepensahan yun. No? Pero, ang ginawa ni Bogdan Daniel Dayak, nag-knight takes g3. Grabe yun. Bakit siya mali? Akala ni Bogdan Daniel Dayak, simpleng capture yung gagawin. Pupunta yung knight niya dito with the check and then lalapit yung king. Nakalimutan niya na pwedeng itulak yung pawn. At hindi mo mapigilan mag-pro-promote yan, boy. Grabe. At dahil doon naparesign na, sir. Kasi re-reyna na eh. Grabe yung time pressure na binigay kay Bogdan Daniel Dayak. Nakapitalize ni Wesley at nanalo. Game number 1. This is very nice for the side of Wesley. Kasi dagdag rating po siya dyan. Ilan plus niya? Plus 3.9. At
siguro ipakita ko din muna yung mga resulta ng ibang laban, no? And then we will show you kung ano na po siya sa rating. Ano na standing niya, pang ilan na siya. So natabla po si Duda at Fabiano Caruana, pero Ali Reza tinalo si MBL. Grabe, no? Tinalo niya si MBL. Paano tinalo? Siguro very quick, silipin natin. Paano nagkataluhan yan, no? Alam ko, Naidorp yan. Pinanood ko yung kagabi na napunta sa Kia. Ayan, no? Kia lang, no? Kiniya lang, inate Kia. Gusto kong kape. Alam ko, nakabuka ka yung king nila pareho dyan, eh. Ayan, no? O, di ba? Nabuksan, eh. O, umatas yung bishop, inatake. Pinalit yung kabayo. Inatake yung reyna, tumakbo. Bumalik yung knight. Umikot knight F1, G4 was played, A5, okay, B5, tinulak, umatras, Rook D1 lang, sobrang simple lang, Rook F1, knight lang sa H2, dinipensahan, nag-queen sa may D2, para siguro mabuksan yung tore, no? Baka gumanito yan, eh, hindi natin alam, pero nag-knight sa B8, yun ang mali. Ang tamang tira daw is Queen H8, H8, eto, hanay paano? Para saan? Agaganire? Agaganon. No? Anyway, knight B8, medyo passive daw yung datingan, pero tingin ko gusto niya lang pong mabuksan to bukod sa inaatake pa yung pawn. Ang ginawa is nag D4 lang, ayun, para hindi mabuksan yung pawn. Hindi maitulak, kasi itutulak to, eh. Kaya dinidepensahan yun, eh. Kaya pre-event, dinipor, sinipor, and then nag-rook A8 to defend, nag-bishop sa C6, knight lang po or rook lang po sa may E5 na tinalunan lang ng kabayo, hitting the rook at tumakbo sa H5. Yung pala yun, kaya nagmadali. Anyway, inatake na naman, yun. Bigay pressure talaga siya sa pawn sa may G4. Nag-bishop lang po sa may D7, rook sa may E1, ang haba, no? Umatras, hitting the pawn, umatras, hindi na binantayan. Kasi hindi naman po makain to, eh. Pag kinapture mo kasi yan, makakain ito. So, ang ginawa, nag-rook G5, umangat. No? Para saan yung angat? Baka gusto mapag E5 at some point. Well, tingnan natin. Rook E5 din. Bumalik. O, umatras yung kabayo. King move. Queen E2. Talagang pinapressure yung G4. Weakness kasi yan, eh. Ang problema niya kasi ito, ayan. Dinidepensahan to, baka gustong tikman. At ang malila, at ang pressure po si Ali Reza, 2 minutes na lang, 7 minutes si MBL. Nag B3, grabing B3 yan. Subukan mong kainin, sir. May capture ako doon. Anyway, nadagdagan na po sila ng oras kasi move 40 na, kaya tumaas. Napansin nyo, naging 20 minutes. B3, bishop takes, capture takes, and then nag-queen lang doon. Umatras, yun ang mali. Doon natalo. Bishop B5 daw pa salong atras. Kasi pagkatira dito, knight takes D5 was played. Wow. Shabaw. Hindi po kasi siya basta-basta makakapture. Yan nga kinapture, eh. Ano meron? Libre yun na. Kinapture, may capture doon. Hindi po makaharang na. Kanina may harang, eh. Anong gagawin? Pwede bang dito na lang? Hindi pwede. May check, eh. Tapos kain doon pag kinapture mo yan, eh. Kaya napilitan mag-bishop D7 pa rin pala, no? Kasi pag nag-king move pala, ano mangyayari? Pag nag-king move ka dito, ganun pa rin. Ano yung Kasi pag nag-knight takes, libre naman yung tore. Wow, Kaya humarang na lang, bishop takes, saka kinapture. Binigay niya na. Takes, nagharang, and then rook lang sa may F5 na kung saan napilitan, harang na naman. Nag-rook sa may G5. Grabe namang sacrifice yun, sir. Hindi mo matikman, eh. No? Queenless ka. Puro brilliant yung pinawalan, no? Takes. Oops, at nag-resign na si MBL. Ang daming pawn, eh. No, wala din magawa, no? Kasi pag dito ka, para ma-depensaan to, hindi po pwede dito, may check, eh, no? So, dyan lang, para tamang depensa, rook F4 pa rin, eh. At kahit saan ka pumunta, rook dito, bagsak reyna talaga. Kaya redesign. So, yan ang nangyari kay MBL. Si Wesley nanalo, tabla din si Levon at Noderbeck, tabla si Gukesh at Pragnananda. Grabe, So, ang standing po after round 1, well, leading si Wesley with 1 point and Ali Reza. Early lead si Wesley, no? At tabla sila Pabi. Ngayon, gusto kong makita yung rating ni Wesley sa buong mundo, yung live rating. Tingnan natin.
Eto, so number 11 pa rin po si Wesley. Pero kung papansin ninyo, konti na lang po ang diferensya ng sumusunod sa kanya na si Nepo at si Wei. Aba, isang panalo na lang yan. Kasi nag-plus 3.9 si Wesley sa panalo niya na yun. Isang panalo na lang si Wesley at siya po ay balik top 10 na. Maganda pangitain yan. Abangan po natin ang mga susunod na laban. Baka mag-live po ako mamaya kasi kalaban niya yung sumusuki sa kanya na si MBL. Tingnan natin kung makakasurvive si Wesley kay MBL sa pagkakataong ito. Dito po yung Coach P ni Master Daniel Causo. Marami pong salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po. Bye-bye.